bunso, kapamilya, meron ding kapiyo. Kasama ko po ngayon ang mga pari ng Parish and National Shrine ni Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. Ano nga ba ang kapiyo? Mga fathers, ano nga ba ito? Kapiyo, kadiboto. Kamananan, hindi kamalbalan. Kamanlalakbay. Karamay sa paghihirap at kasaganahan. Kadiboto. Siguro ito ang isang magandang pamamaraan para palaguin pa natin ang pagmamahal at debosyon kay Padre Pio. Ano nga ba ang aasahan ng ating mga deboto sa Kapiyo vlog na ito? Istorya ng buhay ni Padre Pio. Paalabin ang debosyon ni kay Padre Pio. Pag-aralan ang buhay at katangian ni Santo Padre Pio upang isabuhay din ang pagiging tunay na Kristiyano. Matularan si Padre Pio. Makalakbay siya patungo sa buhay sa kabanalan. Sa gitna ng pandemyang kinakaharap natin sa kasalukuyan, iisa lang po ang habilin ni Padre Pio. To pray, hope, and do not worry. Ako po si Father Oscar Andal ng Parish and National Shrine of Padre Pio. Samahan niyo po kami at tangkilikin ang Kapiyo Vlog, ang makabagong pamamaraan ng pagpapahayag ng debosyon kay Padre Pio. Malapit na malapit na. Father Billy Bong Manggiat po, nag-aanyaya para tangkilikin ang Kapiyo Vlog sa YouTube channel at sa FB page. Halina po kayo maging Kapiyo Vlogger. Abangan po ninyo ang pilot episode ng Kapiyo Vlog sa FB page at YouTube channel ng Parish and National Shrine of Santo Padre Pio. See you there! Sama-sama po nating panoorin, i-like at subscribe ang pilot episode ng Kapiyo Vlog sa aming pong FB page at YouTube channel. Maraming salamat. Tangkilikin niyo palagi ang aming Kapiyo Vlog sa aming Facebook page at YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Konting tulog na lang po ay mapapasa inyo na po itong Kapiyo Vlog na ito. Salamat po. God bless you. Tangkilikin niyo po ang Kapiyo Vlog, ang makabagong paraan ng pagpapahayag at pagpapalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Abangan! Mga Kapiyo!
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil sa maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhin ang epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayahan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. Panalangin ng Santo Papa Francisco sa Mahal na Birhen sa buwan ng Mayo at sa panahon ng COVID-19. Kupkupin mo kami sa iyong pagkakandili, o mahal na ina ng Diyos. Sa kasalukuyang nakalulungkot na sitwasyon na ang mundo ay pinahihirapan ng hirap at takot, kami nagpapaampon sa iyo, mahal na ina ng Diyos at amin ding ina, at kupkupin sa iyong pagkakandili. O Birheng Maria, itunghay mo sa amin ang mga mata mong maawain sa gitna na pandemya ng coronavirus. Aliwin mo ang mga namimighati sa pagyaya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Ama ng awa, na ang laganap sa pighating ito ay matapos na muling sumilay sa kapayapaan at pag-asa. Isama mo ang iyong mahal na anak, tulad ng ginawa mo sa kasalan sa Kana. Galilea, aliwin ang pamilya ng mga may sakit at mga biktima upang buksan ang kanilang mga puso sa pagtitiwala at pananalig. Ipagsanggalang mo ang mga doktor, nurse at mga tagapangalaga ng kalusugan, ang mga nagkukusa sa pagtulong. Nasa unahan ng labang ito, sinusuong ang panganib maging sa kanilang buhay para sa kaligtasan ng iba. Itaguyod mo sila sa kanilang pagpupunyagi at panatilihin mo silang malusog, malakas at mapagbigay. Manahang ka sa mga nag-aalaga sa mga may sakit, araw at gabi, at sa mga paring tumutulong at nagmamalasakit sa lahat dahil sa gampanin ng pagpapastol at pagsunod sa mabuting balita. Mahal na Birhen, liwanagan mo ang isipan ng mga nagsusumikap na tuklasin ang lunas para puksain ang virus na ito. Nawa ang mga namumuno ng bansa, taglay ang karunungan, pagmamalasakit at pagbigay ay tulungan ang mga lubhang nangangailangan at bumuo ng panlipunan at pang-ekonomiyang lunas na isinaalang-alang ang hinaharap na ikabubuti ng lahat. Maria na lubhang banal, pukawin mo ang aming budhi upang ang inilalaan naming malaking pondo para sa pagtuklas at paggawa ng mapamuksang armas ay mailaan sa makabuluhang pagtuklas kung paanong sa hinaharap ay maiwasan ang ganitong mga trahedya. Minamahal naming ina, tulungan mo kami mapagtanto na kami ay nabibilang sa isang malaking pamilya at kilalanin na may nagbubuklod sa amin upang sa diwa ng kapatiran at pagkakaisa, matighaw namin ang laganap ng kahirapan at pangangailangan. Gawin mo kaming matatag sa pananampalataya at marubrob sa panalangin. Maria, kaaliwan mo ng pagdurusa, yapusin mo ang iyong mga nagsisiphayong anak at ipanalangin mong hanguin kami sa Diyos at palayain sa kasalukuyang salot upang manumbalik ang mapayapang takbo ng aming buhay.
Sa iyo na nagniningning ang aming paglalakbay bilang pag-asa namit kaligtasan, ipagkakatiwala namin ang iyong mga sarili, maawain at maalam at matamis na Birheng Maria. Amen. Isama po natin ang nag-alay ng misa pasasalamat ni Oscar and Norita de Maculangan and family at sa nagdiriwang ng kaarawan Maximo Pasya at sa kaluluwa ni Inay Amada.
Tinubos mo poong mahal kami sa dugo mong banal, sa bawat lipi at bayan, at ginawang kaharian, aleluya sa may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong kami mapalaya't masagip. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawin mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya't matiwasay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nung dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya'y pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid ko mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ay pinadalhan ito ng mabuting balita. Hindi kinikilala ang maninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngulit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus. Bagamat wala silang sapat na katabayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat na nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos. At sa loob ng maraming araw ay nagpakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita, at narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno na kanyang itinupad sa atin nang muli siyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 pag-awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Anak ng Diyos kailanman, sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos sa bundok kong mahal. Sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang pinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at magmula ngayon. Ako naman itong giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko.
Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo sa kamay na bakal ang lahat ng ito. Tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos ang inyong paglingkurat katakutang lubha. Anak ng Diyos kailanman sa simula pa sumilang. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako't naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako't isasama kayo sa kinaroroonan ko, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay muling nagkakatipon-tipon sa pagdiriwang ng banal na misang ito, upang tayo ay makapagpurit, makapagpasalamat sa Panginoon sa kanyang mga biyaya at sa kanyang patuloy na paggabay sa bawat isa sa atin. Sa misang ito, ating patuloy na ipinagdarasal ang mga frontliners sa panahong ito ng COVID-19 pandemic. Ipinagdarasal natin ang mga doktor, ang mga nurses, lahat ng mga naglilingkod sa ating mga ospital, ganoon din ang mga sundalo, ang mga kapulisan, ang lahat ng mga naglilingkod sa ating pamahalaan na siyang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan. Ipinagdarasal natin ang lahat ng mga may karamdaman, lalo't higit dulot ng COVID-19. Nawa sila po ay pagalingin ng Panginoong Diyos. Ganoon din ipinagdarasal natin ang lahat ng mga namayapa na, lalo't higit dulot ng COVID-19. Naway ipagkaloob ng Panginoon ang ganap na kapayapaan sa bawat isa sa kanila. Binabati po natin ang lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang na ito, lalo't higit ang mga sumusubaybay sa ating Facebook Live, ganoon din sa radio station ng Archdiocese ng Lipa. Nais po nating batiin lalo't higit ang mga devotees ni Padre Pio dito po sa probinsya ng Batangas, lalo't higit ang mga parishioners ng Parish and National Shrine of Santo Padre Pio. Ganoon din ang mga devotees ni Padre Pio sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lalo't higit ang mga OFWs. Mga pinakamamahal, ang mga pagbasa natin ngayon ay naglalaman kung ano ang tunay na mabuting balita. Ang mabuting balita para sa mga Hudyo ay ang kaganapan ng pangako ng mga propeta noong una pa man. At ang kaganapan ng propesiya ay nagbubunga ng kaligtasan hindi lamang para sa bayang Israel. Ang kaganapan ng propesiya ay nagbubunga para sa sangkatauhan at para sa bawat isa
na tao. Ito po ang katotohanan ng ipinahayag ng mga pagbasa ngayon, the fulfillment of the prophecy, the fulfillment of the promise. Kaya naman sa unang pagbasa ngayong araw na ito mula sa Gawa ng mga Apostol, ipinakita dito ang kagalakan sa pagkakaroon ng kaganapan sa propesiyang ito. At ano ang kaganapang ito? Ang kaganapan ng propesiya ay walang iba kundi si Jesus. Kaya naman ang paanyaya ay magtiwala, kumapit kay Jesus. Sapagkat si Jesus ang kaganapan ng propesiya. Si Jesus ang kaligtasan hindi lamang ng bayang Israel. Si Jesus ang kaligtasan ng buong mundo. Ito ang mabuting balita. Kaya naman, kung ating idudugtong ang unang pagbasa sa mabuting balita na ating napakinggan ngayon mula kay San Juan, nagkakaroon ng magandang relasyon ang dalawang pagbasang ito. Sinabi sa mabuting balita, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Si Jesus ang nagwiwika nito. Si Jesus ang nagsasalita nito. Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos. Manalig din kayo sa akin. Napakasarap po na pakinggan ang mga salitang ito. Lalo't higit ngayon na tayo ay nasa gitna ng pandemya ng COVID-19. Napakaraming dahilan para tayo ay mabalisa. Tayo ay natatakot. Natatakot tayo sa kalusugan natin. Natatakot tayo para sa mga mahal natin sa buhay. Natatakot tayo para sa ating hanap buhay. Marami tayong mga katanungan kung papaano ang buhay natin, hindi lamang sa panahon ng pandemyang ito, kundi lalo't higit pagkatapos ng pandemyang ito. Papaano ako mabubuhay pagkatapos ng pandemyang ito? Marami pong nakakabalisa. Kaya nga po ang sabi ng ibang mga scientists at ng mga politicians at ng mga economists, we are not going back to our old life even after COVID-19 pandemic. Pagkatapos ng community quarantines na ito, we are not going back to what we were before. Kaya po mayroong bagong mga terminologies katulad po ng new normal. Ano itong sinasabi nating new normal na ito? Ang totoo po hindi pa natin alam. We are not yet very certain what this new normal is. We are still exploring this new normal. Hindi pa natin sigurado kung ano itong mga new normal na ito. Ang alam natin, hindi na tayo pwedeng bumalik sa luma nating pamumuhay kung papaano tayo mamuhay noon. Kaya kahit po dito sa loob ng simbahan, kapag tayo ay magdiriwang ng banal na misa, kung noong una tayo ay punong-puno at siksikan, kinakailangan na nating i-maintain yung tinatawag natin na physical distancing. At kung noong una kapag tayo papasok ng simbahan, tayo ay dumadaw-daw ng holy water, ngayon iba na. Ang atin ang dadawdawan ay ang ating mga kamay ay babasain natin, hindi na ng holy water, kundi ng alcohol. Ito ay bahagi ng ating new normal at mararamdaman natin ito. Kaya naman sa pagtahak sa landas na parang hindi tayo sigurado at maraming katanungan, may dahilan para tayo ay mabalisa, para tayo ay matakot. We are afraid because we are treading away unknown to us, to the point that we have to call it new normal. At kahit po minsan ang pakiramdam natin, the new normal
appears to be abnormal. This is not the normal that we are. The new normal seems to be abnormal. Yung hindi tayo magdidikit-dikit, kapag tayo ay mag-uusap, tayo ay 1 meter away, hindi na pwede yung mga bulong-bulungan natin. Pero hindi ito tayo. Hindi ito tayo. The new normal seems to be abnormal. Nakakabalisa. Kaya naman tamang-tama ang sabi ni Jesus sa mabuting balita, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Pero ang mga salitang ito baga ni Jesus ay para lamang sa buhay natin sa ibabaw ng mundong ito. Ito baga ay para lamang sa kinakaharap nating pandemyang ito, hindi mga pinakamamahal. Ang salita ni Jesus ay mananatili. Ang salita ni Jesus ay tumatagos hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang panuntunan at paalaala ni Jesus ay hindi lamang para sa ibabaw ng mundong ito. Ang mga salita ni Jesus, ang kanyang aral, ang kanyang panuntunan ay tumatagos hanggang sa buhay sa kabila. Kaya naman idinugtong ni Jesus, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinasabi ko na sa inyo, hayaan nating si Jesus ang maging daan natin. Bakit tayo hindi natatakot? Bakit tayo hindi nababalisa? Totoo, kasama natin si Jesus sa paglalakbay sa ibabaw ng mundong ito. Pero higit pa doon, si Jesus din ang magdadala sa atin sa buhay sa kabila. Kung tayo ay makalampas ng COVID-19 pandemic, salamat sa Diyos, purihin ang Diyos. Pero kung hindi tayo makalampas sa COVID-19 pandemic, para sa mga nasa ospital, marahil ay nakikinig ngayon at naghihingalo, at siguro sikip na sikip ang paghinga. Para sa mga nasa tahanan na may karamdaman at naghihingalo at hindi madala sa ospital sapagkat salat sa kayamanan at sa pera. Ngayon sinasabi din ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Do not be afraid. At marahil sasagot tayo, papaanong hindi ako matatakot? Nakakatakot ang COVID-19. Madilim ang pinagdadaanan namin. Maraming hindi sigurado sa buhay na ito. Natatakot kami. Papaanong hindi kami mababalisa? Muling sasagot si Jesus, huwag kayong mabalisa. Ako ito. Huwag kayong matatakot. Ako ito. For those of you listening now, infected by the virus, do not be afraid. Jesus is our salvation. Itong panahong ito ng COVID-19, sa maraming masamang naidulot nito, ay pwede rin nating makita ang napakagandang maidulot nito. At ano po yung magandang naidulot nito? Ang isa po sa magandang naidulot ng COVID-19 ay ang muli nating pagkapukaw sa pananalig sa Diyos. Nawa po, kapag tayo ay nakalampas na sa krisis na ito, manatili ang ating pananalig sa Diyos. Manatiling pukaw ang ating pananalig sa Diyos. Manatiling kumakapit, nananangan sa pag-ibig ng Panginoong Diyos, sapagkat sumasampalataya tayo
na kung wala ang Diyos, wala rin tayong magagawa. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa't bunga namin paggawaan tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga namin paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo't kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingkod at pagsubaybay ang bigay mo sa aming puhon ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao'y ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan.
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila, patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami Edias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
para po sa mga nasa kanilang tahanan, para sa mga sumusubaybay sa Facebook Live, at para sa mga devotees ni Padre Pio, tayo po ay sama-samang manalangin ng Act of Spiritual Communion. Panginoong Jesus, ako'y naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento, tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang parokya po at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, sa pangunguna po ng ating pinakamamahal na rektor at kura paroko, si Father Oka, ay nagpapasalamat sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay sa ating mga misa online. Isinasama po namin ang lahat ng inyong mga intentions na inyo pong inilalagay sa comment section ng ating Facebook Live, bagamat hindi po namin mabasa isa-isa ang mga iyon sa pagdiriwang mismo ng banal na misa. Pero kami po'y humahanap ng panahon in the privacy of our life na basahin po ang mga intentions ninyo at maisama po sa pagdiriwang ng banal na misa. Kami po ay lubos din na nagpapasalamat sa lahat po ng mga benefactors ng Parish and National Shrine, sapagkat sa pamamagitan ng inyong tulong ay patuloy pong nakakapagbigay tulong ang parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Nagpapasalamat din po kami sa kagandahang loob, lalo't higit ng mga parishioners ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ang inyo pong pagkakaloob ng tulong ay nagiging daan upang ang parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio ay makatulong din sa iba. Noon pong isang araw ay nakapamigay tayo ng humigit kumulang 1,000 na food packs para po sa ating mga frontliners ng buong
syudad ng Santo Tomas. At ngayong araw na ito naman po ay iikot muli ang parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio para naman po mag-distribute ng mga goods o mga pagkain sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maraming salamat po muli sa ating mga benefactors sa inyo pong patuloy na pagsuporta at bahala na po ang Diyos na gumanti sa inyong kagandahang loob. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.